So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Plaridel branch para sa update natin at nakita na rin natin itong Rusi Sparkled 150i. Ito yung naka-liquid cooled or water cooled. Sulit nga ba to? At kung ano nga bang meron dito sa motorcycle na to. Pisahan na natin yung walk around para dito. Ayos na ayos yan. Might go, Jordan to the top, here I go, winning on like a maestro, never gonna stop, no I won't, I know I make it look easy, it took a lot of work, believe me, but now I look like Michael, Jordan to the top, here I go, to be the best, need to learn some lessons, to be the Okay, para sa kanyang presyo, ayan, papakita ko na lang din sa inyo sa screen para at least meron kayong idea kung magkano nga ba dito sa Bulacan. Hindi ko lang sure kung magkano nga ba yung price dyan sa lugar nyo. Check nyo na lang din, okay? Pero dito sa Bulacan or dito sa may Rusi Plaridel branch, ito yung price nya. At ayan na nga, ikutan muna natin bago natin isa-isahin at ipakita sa inyo ang bawat parts. At kung ano nga bang meron dito sa Rusi Sparkled 150i na water cooled or liquid cooled. So umpisa na natin yung walk around para dito. So yun na nga, wala akong masyadong halos makita dito na pagkakaiba ni Sparkled 125i dito sa 150. Kasi halos magkamukha lang naman eh. Kahit kung titingnan nyo. Ayan. So yun na nga, sa kanyang front view, dito sa kanyang handlebar, meron tayo ritong matte finish. So ito nga pala, meron tayong kulay red na matte. Tapos combination ng black. Yan. So maganda yung style dito. Gusto ko yung pagka-red dito eh. Iba talaga yung effect sa akin pag kulay red. So ma-appreciate natin yung mga shadow. Ayan, pag natatamaan siya ng sikat ng araw. And then, napansin natin, wala tayo ritong brake lock. So siguro dahil nga liquid cooled to at para maging masa pa din yung presyo nito, siguro may mga tinanggal si Rusi dito katulad ng sa brake lock dito. Hindi tayo naka combi brake dito, 'di ba? Yun yung mga tinanggal ni Rusi dito. Pagbaba natin, meron tayong Euro 4. Ayan, FI. Ganda nung style dito. Napaka futuristic nung dating. May mga dinagdag sila rito kay 150i na wala dun sa 125. Ayan. So, may water cooled dito. Decal. Ayan. Meron siyang kulay black. Napaka-minimalist din. Meron din siyang kulay black din dito. Sa side na to, kulay black. Then white. And then dun din sa likod, meron din tayong black na decal. Gusto ko yung Sparkled 150i na sticker dito. So, balik tayo dito sa unahan. Meron tayong park light na LED. Dito pa rin yan. Same pa rin ang sa 125i. Nandito na rin yung signal light niyan. Okay? So, maangas yung datingan talaga nung kanyang headlight. Ito talaga yung ano dito eh. Yung pinaka nagpapogi eh. Diba? Napakaganda ng itsura ng kanyang headlight. So, lahat ng ilaw na ito ay naka-LED na. Maganda yung kanyang front fender. Maganda yung plastic. Hindi siya yung mukhang malutong. Ayan. Kakatukin natin. Diba? So, naka-telescopic fork. Meron din pala tayo extension dito para sa kanyang fender. So, naka-dual pot caliper. Naka-single disc brake tayo rito na wavy design. Medyo maliit lang. At maganda yung mugs. Tapos, tubeless na rin to. Alam ko eh. Yan. Tubeless na rin. And then, maganda yung design ng ating mugs. Para siyang may pinagtabasan. And then, yung size neto ay 90 by 80 by 14. Maganda yung tires niya. Meron siya rito ang magandang design ng kanyang tires. Ayan. So, maglalaro lang dito yung mga tubig in case na bahain tayo, diba? So, sa side, mapapansin natin, halos napakaangas, napaka-futuristic, napaka-aggressive looking ng ganitong motorcycle talaga. Alam naman natin kung ano yung pinag-inspired. Okay, ayokong sabihin yung pinaggayahan eh. Pero yun na nga. Meron tayong 150i, 150 EFI technology. Ayan. So, may mga design siyang ma-appreciate. Ma-appreciate mo yung mga ganitong design dito. And then kakaiba yung texture dito sa side.
Yung battery, dito pa rin sa ating gulay board. Malawak pa rin yung ating gulay board dito. Pwede tayong maglagay dito ng mga gamit. Meron tayong side pocket. Dito, medyo mababaw. Dito naman, malalim din naman. Meron din tayo ritong USB charging port para sa mahabang biyahe natin. Meron tayong utility hook. Ayan. So, sa mga gamit natin, pwede nating ilagay dyan. Ayan. Lalaking tulong yan. Ignition key. Meron tayong shutter lock. At hindi siya keyless, no? Di susi pa rin siya. Ito yung susi niya. Ayan. Sa handlebar, naka-upright position tayo rito. Naka-fully digital tayo rito. So, sana maabutan din natin na nag-activate na ito. So, kadi-deliver lang kasi na ito, no? So, meron tayong select and set. Meron tayong Rusi emblem. Sa mga switches, napansin ko rito, para siyang switches ni, tawag dito, yung 150. Ito yung mga switches nun eh. Nakalimutan ko yung pangalan, pero ayan, papakita ko na lang sa screen. And then, meron tayo ritong lever. Malapad yung lever dito. Matte finish. And then, meron din dito. Malapad din. Iba rin yung style dito. Iba rin yung style dito. So, sa grip, makapit. Sobrang babaw, oh. Ayan. Sa mga switches, ayan. Meron tayong kill switch. Ito ay may idling stop siya. Okay. Oh, panis. Meron tong on and off ng kanyang idling stop. So, pwede natin patayin yung ating ilaw. Meron tayong park light, headlight, and off. Electric starter. Dito naman sa side, meron tayong hazard switch, flasher, high and low, signal light, and then busina. So, at least, kahit hindi siya combi brake, meron tayo ritong idling stop. 'Di ba? Dinagdagan pa rin ni Rusi ng idling stop. So, sa upuan, napaka-premium nung datingan. Malambot yung ating foam hanggang dito sa OBR. Ayan, malapad. No, ang lapad. Tapos meron tayong mga design na parang pinagtabasan dito. So, sa compartment, meron tayong helmet hook. Yung ating compartment. Ayan, malawak din siya. Oh. So, dito sana maglagay din sila ng ilaw. Konting accessories or ano lang dito, additional features. And then, maganda yung ating gas tank. Hindi na siya sinususian. And then, meron tayong saluhan ng ating gas kapag in case na matapon or mag-overflow siya. 'Di ba? Sa ating grab bar, ito plastic. Same nung sa Sparkle 125. Plastic siya. So, kung gusto niyo palitan ng bakal at kung gusto niyo maglagay ng top box, bili tayo ng bracket na mas maganda or handlebar na mas maganda. Frame, okay? Sa side dito, sa may bandang upuan, ganda ng itsura dito. Para siyang scratch resistance dito. Ayan, matte finish, kakaiba yung texture. Sa ilalim din, kakaiba din yung texture. Maganda yung ating foot pegs. Para sa ating angkas, metal, maganda yung design. Kakaiba yung ano rito, metal na ginamit dito. Ito yung mga ganitong metal na hindi masyadong kinakalawang. Yung hindi agad-agad kinakalawang. So, syempre, meron tayo rito dahil nga water-cooled na to, naka-liquid-cooled na tayo rito. Yung radiator niya, malaki din eh. Malaki din yung cover ng ating radiator cover dito. Para sa radiator, malaki. And then, may swing arm. Matte finish na kulay gray. Meron tayo rito tire hugger para sa talsik ng mga putik. Meron din tayong rubber dito para at least hindi rekta doon sa loob yung talsik ng putik. Stylish pa rin ng ating muffler. Maganda rin yung ating cover. To may mga design na ganito. Ganda eh, no? Futuristic din eh, no? And then yung ating tambucho. Yan, naka-single exit tayo rito. At syempre dito sa likod ay naka-drum brake pero sana dito ginawa na nila na disc brake para at least medyo kakaiba siya compared dun sa mga kamukha nito, di ba? Di ba? So, ayun, ang size dito sa likod ay 180 by 14. Tubeless na rin yan. At syempre, maganda rin yung ating tires dito. So, etong tires niya, medyo kakaiba sa akin. Maganda yung ginamit nila eh. Yung ating taillight, same pa rin naman ng 125cc. Ayan. Pero, ang ganda rin ng itsura talaga nito. Lalo na kapag may nakakasabay akong ganito. Kakaiba siya, para siyang mata na may ilong. Diba? Signal light, flexible,
yung ating plate light, may reflector, lagayan ng plate, at malapad at maganda at flexible na rear fender. Ayan. So, naka-monoshock tayo rito. Adjustable ba to? Hindi siya adjustable. Okay, adjustable siya. Ayan, pinipihit lang na gano'n, no? Okay, napakadali lang pala nito. Gano'n lang siya. Ayun, kung i-adjust niya siya, tapos pag gano'n, so, adjustable, napakahusay. Rusi, ikaw na, di ba? Kanyang panggilid or dito sa kanyang CVT, napaka-bulky, napakaganda ng itsura. Wala lang tayo ritong kickstart. Ayan. Pero tingnan nyo naman yung kanyang panggilid. Napakaangas, napakaganda. Laki ng filter, oh. Solid boy. Siyempre, meron din tayo ritong side stand kill switch. Ayan. So, para sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa may Rusi Plaridel branch. At ngayon, sakyan naman natin kung anong itsura natin dito at kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko itong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. I shoot my shot like Michael. Jordan to the top, here I go. Winning on like a maestro. Never gonna stop, no I won't. I know I make it look easy. It took a lot of work, believe me. But now I look like Michael. Jordan to the top, here I go. Okay, unang upo para sa Sparkle 150i water cooled. So, side stand natin. Yung malakas din yung preno niya, oh. Maganda yung preno, ah. Sa harap. Okay. Okay. Goods. So, ganyan ang itsura niya. Ito yung ano muna natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka side stand tayo rito. Usad pa natin. Ayan. So, unang upo para sa 5'2" na kagaya ko. Mataas din, ah. Halos magkasing height sila ni Sparkle 125i, pero gaano motor? Okay, shock, maganda yung shock sa likod. Dahil medyo in-adjust ko kanina, hindi ko alam kung may epekto yun, ayan, oh. Tapos ganyan ang itsura natin kapag nakasakay tayo. Ayan. So sa mga 5'8", siguro kasya pa dito. Turning radius malawak pa, legroom natin dito malawak pa, kaya pwede tayo maglagay pa rito ng mga gamit. So ganyan ang itsura natin. Okay, di ba? Napakagaan ng motor. So naka-upright position tayo rito para sa long ride. All goods tayo rito. Ayos, di ba? Ganda, oh. Gaan ng motor. Saan ba ako nabigatan na ano? Parang may mas mabigat pa na ito, eh. Pero yun nga, para na sa lahat ng mga gustong kumuha, ilalagay ko yung contact number ng Rusi Plaridel branch. Ayan, sa screen nyo, para in case na kung gusto nyo na ito, puntahan nyo na lang, or kontakin nyo na lang, or inquire na lang kayo sa kanila. Ayos na ayos yan. Syempre, side stand natin, or center stand pala natin, madali lang kaya? Napaka basic, boy. Ayos. So yun nga mga best, no, eto na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. I know I make it look easy. It took a lot of work, believe me. But now I look like Michael. Jordan to the top, here I go.